Ika nga ho nila, pagka napuno na sa loob, maghahalo ang balat sa tinalupan. Dito sa video na ito mga kababayan, pag-uusapan ho natin ang mga banat nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa dito kay Karapali Luwalhati. Dati ka palang rebelde, Brad. Dati ka palang perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Bakit ka nakaupo bilang isang kongresista ngayon? Ano yung abang lingkod na yan? Pinaglilingkuran mo lang yan itong si Tambaluslos eh. Ito mga kababayan, papanagutin natin ito sa EJK. Naku, ikaw pala may EJK eh. Ha? May kalalagyan ka. Tandaan mo ha, Paduano ha. May kalalagyan ka sa susunod na administrasyon. Kayo ni Dan Fernandez, yang si Atrasabante, yang si Robert Ace Barbers, may kalalagyan kayo sigurado. Shoot lahat kayo sa banga. Pero bago ho yan mga kababayan, bago ho yung post na yan itong si Senator Bato de la Rosa, ito walang pambubudol. Bago yan mga kababayan, kung suportado nyo ho ang mga senatorial candidate nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, palakpakan at isang mabilis na subscribe at like dito sa video na to. Ito mga kababayan ito ho mga kababayan, ika nga nila, ito yung walang pambubudol na survey, ika nga. Yan sa Archlight Media Solid Archers na yan. Ito ho kasi yan mga kababayan. Dito makakapili ho kayo kung sino yung mga kandidatong susuportahan nyo. Ika nga, hindi naman pwede natin sabihin social media survey to. Kaso ang reach ho nito malawakan, ika nga. Talagang milyon-milyon ho ang makikipag-participate dito sa survey na to at hindi ho kung sino-sino lamang. Hindi ho pwedeng gawin ng mga tumatakbo ngayon ng pagkasenador na pagka sa barangay San Andres Bukid sila magkakandak na survey, magbubuhuso sila ng napakaraming ayuda doon. Hindi ho pwedeng ganun dito. Kasi social media ho ito mga kababayan. Ito, dito sa survey nila na to, kung pag senatorial preference, pipindot-pindutin ho ninyo kung sino yung mga gusto nyo. Kung gusto nyo lang tatlo, walang problema. Ika nga ito. Itong kunyari, itong si Jesus Hinlo, itong si Attorney JV Hinlo, itong si Kong Marcoleta, nakikita nyo na ho ang balota ko, ha? Pwede nyo hong kopyahin. Sa lahat ng pwedeng kopyahin, yung balota na yan ang pwede nyo kopyahin. Itong si Dr. Mata, biboto din ho natin yan. Itong si Doc Willie Ong, kasama ho yan. Itong si Pastor, siyempre, si Pastor Apollo Kibuloy, di mawawala yan. Itong si Attorney Vic pa ba ang mawawala, di ba? Itong si Senator Ipe, itong si Gob Chavit, ibuboto ho natin yan. Ayan, di ba, makakapili ho kayo. At ang resulta ho ng survey na yan, ipinablish na. 1 hour ago lang ho. Ayan o mga kababayan. 1 hour ago. Ayan o. Ipinablish na. At ang nanguna ho sa survey na yan, ito yung totoong survey kasi hindi pwedeng idaan sa ayuda to. Hindi pwedeng idaan sa akap to. Di ba? Mabubulaga ka na lang pag buklat ng cellphone mo. Buklat mo yung cellphone mo. Makikita mo yan. Pipindot-pindot ka na. Wala hong ayuda-ayuda dito. Sa Andres Bukid, merong survey. Labas ng maraming ayuda yang si senatorial candidate. Hindi ho uso dito yung ganon. Kumbaga dito, yung totoong tao, lalo pa naman ngayon, yung FB, napaka-sensitive niyan pagka double account ka, di ba? Hindi pwede. Dapat meron kang mobile number na i-register dyan. Ito mga kababayan, nauna ho dyan, itong si Congressman Rodante Marcoleta, palakpakan. Pumangalawa ho, itong si Pastor Apollo Kibuloy. Anticipated na ho natin yan. Di ba? Anticipated na ho natin yan. Kumbaga, yung mga kababayan natin, hindi basta-basta maloloko sa ginagawang paninira dito kay Pastor Apollo Kibuloy ng mainstream media. Yung video ho natin kanina, mantakin nyo yun. Pagka good news kay Pastor, hindi nila binabalita. Pagka bad news, naku, mabilis pa sa alas 4 ang pagbalita nila. Pumangalawa ho sa survey itong si Pastor Apollo Kibuloy. Sinundan ho siya, itong si Senator Malasakit. Itong ating, kumbaga, walang ginawa ito. Ang libangan lang ho nito, magserbisyo. Senator Christopher Bongo. Sinundan ho siya, itong si Senator Bato de la Rosa. Matindi ho yan. Itong si Paduano, yari dito kay Senator Bato pagka nagkataon. Tapos itong si Doc Willie Ong. Ito ho, si Attorney Jimmy Bondo. Ayan, Attorney Jimmy Bondo. Ayan. Tapos, siyempre, ang ating isa pa sa sinusuportahan ho natin at ang pangmalakasan ho natin yan. Itong si Attorney Vic Rodriguez. Itong si Dr. Mata. Si Gob Chavit. Yang si
Senator Ipe Salvador. Palakpakan ho natin. PDP yan eh. Wag nyo na ho pansinin yung pang number 11. Palit nyo na lang ho. Itong si Attorney JB Hinlo. Tapos itong si Attorney Lambino. Nandito siya sa baba. O ano ba yan? Ba't nandito sa baba? Dapat nandun na lang sa pang 11 itong si Itong si Attorney Raul Lambino. Naku, parang sumobra pala tayo dito, no? So tatanggalin natin dito sorry Doc sorry kay Doc Richard Mata. Tatanggalin kita diyan. Tama. Sakto lang pala. Sakto lang ho pala yung mga senatorial candidate natin. Etong si Attorney Raul Lambino, ilalagay ho natin siya kay Kuya Will. Huwag natin tanggalin to, doktor to, malutong na DDS yan eh. Ito, nasabaybayan ho natin ang pagiging doktor nito. Talagang solid DDS tong si Dr. Richard Mata. Solid DDS yan. Talagang malutong ang pagka-DDS ho ng mama na yan. So, tatanggalin natin itong si Willie. Maangas yan si Willie. Tanggalin natin yan. Ilagay natin si Attorney Raul Lambino dyan sa pang number 11. Kompleto na ho ang ating senatorial candidate. Palakpakan. Diba? Ngayon pa lang, nakompleto na ho natin. Nandyan na itong si Gov Chavit. Nandyan na itong si Doc Willie Ong. Siyempre si Doc Willie Ong, lagay natin dyan. Kasi hindi na mababayaran ng pera yan eh. Kumbaga, alam naman natin na tatagal pa ang buhay niya si Doc Willie Ong. No? Meron pa siyang misyon sa ating bansa. No? Kaya, sigurado tayo, malaki ang may aambag niyan sa ating bansa. Kung sakaling maluklok siya bilang senador. Rekta na ho tayo mga kababayan dito kay... rekta na ho tayo dito kay rekta na ho ba tayo dito kay Careps Paduano? Rekta na ho ba tayo dito sa mama na to? Ilagay natin yung picture dito ni Senator Bato de la Rosa para ma-remind tong mama na to na siya ang dapat na makasuhan ng EJK, hindi yang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puntahan ho muna natin yung mga nag-rally-rally kaugnay dyan sa budget. Punta ho muna tayo dito kay Cielo Magno at dito kay Eli San Fernando. Tapos punta ho tayo dyan. Wait lang. Game! Ako ay napapamura. Pero iiwanan ko na kay Ila yung pagmumura. Bakit po? Dahil patuloy tayong ginagago at patuloy tayong niloloko ng gobyerno ito. Tayong mga manggagawa, tayong mga mamamayan ay patuloy na nagbabayad ng tax natin. Pero patuloy naman tayong niloloko dahil yung tax na ganito ho tayo dito mga kababayan. Pagka nasa tama naman na sinasabi, pinapakita ho natin yan. Kahit na minsan yung mga nagsasalita na yan, meron silang pagka-double standard. Pero tayo ho naniniwala na merong mali dyan sa ginawa ng PhilHealth. Diyan sa ginawa sa PhilHealth na yan, nakikisa ho tayo, hindi ho tayo kagaya ng mga tagasunod nitong si Marcos Jr., yung mga talyanista natin sa IMADA. Di na ho sila makapag-isip ng pangsarili nila dahil nasarahan na ho ang pera yung pag-iisip nila. Ika nga. Nabayad natin, imbes na ibalik sa atin sa serbisyo, kagaya ng PhilHealth at maayos na edukasyon, ito ay inilalagay sa ayuda, inilalagay sa akap pang pamulpod ng mga politiko. Lalo! Magagaling si Tambalos-los yan, madam, sa'yo. Baka ipahanap ka ni Tamba. Ipatawag ka sa opisina niya. Prop! Gaganunin ka niya. Ang lagay, ganun na lang ba yan? Diba? Lalo na! Si Speaker Romualdez! Nako po! Yari ka dyan, Speaker Romualdez. Mag-roadshow! Para magpamudmod ng akap. So yung kinikita natin, yung pinagpapagura natin, yung tax na binabayad natin, na pumunta para sa patronage politics. Nakakawala po ng dignidad. Kung maaari lang huwag magbayad ng tax, hindi po ba? Pero tayo mga manggagawa, walang choice. Walang choice kung ipatuloy na ibigay yung pera natin sa gobyerno kapalit ng walang kwentang pamamahala. Kaya kung tayo naririto ngayon para ipahayag ang pagtutol natin sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno. At ito ay kitang-kita sa 2025 proposed budget. Ito po ang pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas. Sakit na. Hoy, Tambalos-los!
Yan daw rinatipikahan yung budget para sa 2025. Ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng forever. Dahil pagkatapos ng administrasyon na to, kahit papaano magiging maayos. So, makikita ho ninyo yung, di ba parang yung kaibahan day and night nung panahon ni Panot at panahon ni Tatay Digong. Ngayon no mga kababayan, pag naupo na si BP Sara, parang ganun ho ang ating masasaksihan. Ang kaibahan ng pamumuno at ng diskarte parang day and night ho ang difference. Ganun ho katindi ang itong si Vice President pagkaya na naging presidente. Kaya ikaw Paduano, naku ay simupuhay mo. Mayayari ka kay BP Sara pagka nagkataon. Bakit? Ito ay anti-Filipino pro-politician. Nakita niyo naman, zero budget for PhilHealth. Nako. Ito ay isang pagtatraitor sa atin. Tayo mga manggagawa ay patuloy na nagbabayad ng PhilHealth, samantalang ang gobyerno tinatalikuran ang responsibilidad niya. Isang pagtataksil sa bayan. Nakita niyo naman, budget ng edukasyon. Para doon sa mga pulis na nakikinig sa likod, baka akala nyo hindi kayo nakakaltasan na baka akala nyo, isa rin kayo sa mapiperwisyo sa ginawa na yan ng kaibigan ng amo nyo na si Marbil. Kayo din, pero mapiperwisyo kayo dyan sa na yan ng PhilHealth. Pinawasan. Pero yung infrastructure, dinagdagan ng 200 billion pesos. Kulang pa daw ang flood control project, sabi ng presidente. Nakakahiya naman habang tayong lahat dumalangoy sa baha. Kulang pa ang flood control projects at dredging. Dinagdagan pa rin ang sariling budget ng Kongreso. Dinagdagan ang sariling budget ng Senado. Dinagdagan ang mga programa na kung saan tayo mga Pilipino ay kailangang maglimos. Pero ang PhilHealth, ano ang ginawa? Zero budget. Kaya ang panawagan natin, PhilHealth natin, wag na kawin! Ang management ng PhilHealth, zero win! Zero win! 2025 budget, zero! Teka lang yung tono nila Prof. Cielo Magno, yan ba yung mga kaibigan mo sa UP? May problema tayo dyan, Prof. Hayaan yung mga kaibigan mo sa UP. Naku po. Yun. Sino yung susunod magsasalita? Yun. Susunod magsasalita. Ito, ano to mapagmura tong bata na to di ba? Palamura to sige, pakinggan natin. Hindi porke palamura, wala nang kwenta sinasabi. Pakinggan ho natin, pero huwag yung iboto, yung party list nito. Naku, tingnan nyo naman yung mga kasama niya. Kasama mo ba yan sa eskwelahan mo, Brad? Ito, pakinggan ho natin. Game. Kung bakit siniro ang budget sa PhilHealth at nilagyan ng 26 billion ang ayuda para sa Kapos ang Kita program. Nako. Gagamitin yan ng mga politiko, lalong-lalo na yung mga tatakbo sa 2025 para legal na bilhin ang boto ng mamamayan. Payag ba kayo doon, mga kasama? Hindi! Ginagawa kasi tayong mangmangi. Alam ng taong bayan yan kahit nakapikit na ang ayuda, AIX, TUPAD, pati ang AKAP, ginagamit yan ng mga politiko para sa interes nila. Kaya nga sila yung paulit-ulit na na-elect Kaya nga sila yung paulit-ulit na nailalagay sa iba't ibang posisyon ng kapangyarihan dahil nangangapital sila sa desperasyon at pangangailangan ng mamamayan. Alam nyo mga dito hindi ko sinasabi makakaliwa to. Pagka papasok dito sa mga makakaliwang grupo na to, ite-train ka nila na pagka may rally, pagsasalitaan ka, dapat yung pulidong-pulido. Kasi itong mga litanya na to at yung flow ng pagsasalita niya kasi tayo dyan, sanay tayong nakakarinig ng mga litanya ng mga rallyista, ng mga makakaliwa. Ganyan na ganyan yung tunugan nila. Kasama, di naman talaga concerned yung mga congressman at mga senador sa kalusugan natin Alam nyo kung anong gusto nila? Manikluhod tayo, magmakaawa tayo para doon sa sarili natin. Itong si Sir, ito si Sir, ito. Ito, Yung pondo na ginagamit nila. Ang kakapal ng mukha nitong mga congressman na to, na kung magdikta kung saan pupunta ang pondo, parang sa kanila yung pera na ginagastos nila. Pera ng taong bayan yan. Tapos ang gagawin sa atin, na pera ng taong bayan, tayo pa'y magmamakaawa dito sa mga politiko na to.
Pumapayag ba kayo sa ganyan, mga kasama? Hindi pumapayag. Pero alam naman natin, desperado ang marami sa atin. Ang mahal ng mga bilihin, ang mahal ng bill sa ospital, ang mahal ng mga gamot. So saan tayo kakapit? Siyempre, desperado tayo dahil may pera si congressman, nalapit tayo doon, magmamakaawa tayo. Ang labas, superhero na naman. Bayani na naman ng mga congressman. Ayaw natin ng ganito. Dahil ang kalusugan, karapatan niya ng mamamayan. Nakasulat mismo yan sa konstitusyon natin eh. Ewan ko ba, may presidente tayong hindi alam kung ano nakasulat sa konstitusyon. May mga congressman tayo na hindi alam kung ano yung nakasulat sa batas. Kasi nga, ang interest nila, magmakaawa tayo. Pag tayo nagkasakit, kasama na po yung mga kaibigan nating mga pulis. Pag tayo nagkasakit, pag tayo tinamaan ng atay, ang bato, tayo inatake sa puso, ang bagsak nating lahat sa public hospital. Ano nga asahan natin? PhilHealth, tapos siniro yung subsidyo o yung budget na ilalagay sa PhilHealth. Saan tayo tatakbo ngayon? E di sa mga politiko, ganyan tinatarantado ng mga congressman at ng mga politiko ang mamamayan, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Kaya ang sigaw natin, PhilHealth natin! Wag na kawin! Dahil ito, malinaw pa sa araw. Ayun, malinaw pa sa araw talaga. Okay. Yun ho yung mga banat nitong itong si San Fernando kaugnay dyan sa PhilHealth na yan. Ngayon, Marcoleta, number one ho ito eh. Number one ho ito. Maraming salamat po kay Mayor Yorme Isko Moreno. Maraming salamat po kay si Atienza, ang inyong susunod na Vice Mayor. Maraming salamat sa aking kaibigan Congressman Amado Tabatsing dahil po sa kanilang pag-imbita sa akin upang makatawag pawag ko po ang lahat ng mamamayan dito sa Maynila. Napakarami po palang tao ngayon. Ito po hindi ko makakalimutan sapagkat alam naman ninyo, mas maganda po yung nagkikita-kita kaysa dun sa kami po sa Kongreso nagkikita-kita kami, ngunit nag-aaway-away lang kami. Ako po ay kanilang inaaway at pinagtutulong-tulungan kapag inilalaban ko ang katwiran. Hindi ko po maintindihan kung bakit gano'n ang ginagawa nila. Pati po yung hupya na kinakain ko, inaakaw ko po nila. Sabi ko, pupunta na lang ako sa Maynila, mabuti pag nakita ko ang ating mga kababayan, dito masaya. Karang may kwento ko sa kanila kung anong dapat natin gawin sa dami ng problema ng ating bansa. Napakarami po, kailangan natin tulungan ang ating namiminuno para sa ganun ang kahirapan sa bansa natin ay mabawasan man lang ang hindi tuluyang makalis na natin. Ano po ang unang-unang dapat natin gawin para magawa natin ito? Nagawa po ng ibang bansa ito. Ang China, 800 milyon ang mahirap sa kanilang mamamayan. China, ngunit nagawa nilang mapag-graduate sa kahirapan ang kanilang mamamayang mahihirap sa loob ng 30 taong lamang, 30 years. Tayo po ang mahirap sa ating bansa, 30 milyon lang halos. Sa makatwit, kung talagang gagawin lang, kung talagang ayusin lang natin ang problema, walang 2 taon dapat graduate na lahat sa kahirapan ng ating mga kabayan. Ang unang-una po dapat natin gawin, ibaba natin ang pressure kuryente sa bansang ito. Yun po ang dapat natin gawin. Alam po ninyo, pag nagawa natin ito, maraming maihikayat ng mga mananalagal, mga negosyante, na at mga investor na pupunta sa ating bansa, magtatayo ng mga pagawaan, mga opisina, at mga kalakal, ang maraming magagawa rito, magkakaroon po ng maraming trabaho. Pag nagkaroon ng maraming trabaho, natural po giginhawa ang buhay ng ating mga mamamayan. Pagka maraming pabrika, maraming paggawaan, maraming puhunan na napapasok sa ating bansa, maraming kalakal ang mabago, maraming pagkain ang magagawa, ang presyo ng pagkain magagawa. Kailangan po natin ibaba ang presyo ng kuryente. Bakit po? Unang-una,
Ito po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa ng Kongreso 23 taon na nakaraan. Ano po nakalagay doon? Letra por letra. Idulot mo ang kuryente sa mamamayang Pilipino sa abot-kayang halaga. Abot-kayang halaga po ba ang presyo ng kuryente ngayon sa ating bansa? Nako. O abot langit? Gusto po ba nyo bumaba ang kuryente sa bansa? Mahina po yung sagot. Gusto nyo po ba talagang bumaba? Magagawa namin. Magagawa ko po. Pero hindi ko muna sasabihin kung paano ko gagawin na sapagkat ayaw ko malaman ng kalaman sa kamamaya makapaganda pa kaya. Pero magagawa po natin. Pati po presyo ng petrolyo kinakailangan bumaba sapagkat dito nakadikit ang maraming bagay-bagay na pangunahing kailangan ng Pilipino na dapat bumaba din. Kapag nagawa po natin ito, yun lamang ang paraan para yung buong kahirapan ay mabawasan man lang natin. Uli din ang tuloy ang mawala. Nagawa po ng Thailand, nagawa ng Vietnam, nagawa ng Malaysia. Bakit hindi natin kaya gawin? Kaya po natin gawin. Kaya po natin gawin. Pero kailangan po tulungan ninyo po. Kahit hindi po ako artista. Kailangan po ba akong mag-artista? Hindi na po. Kung kailangan po kayo kontrabida lang ako, gagawin po. Pero wag na po, wag na po. Walang nag-iisip kung paano ibang kuryente sa ating bansa para hindi nila alam kung paano gagawin. Alam ko po kung paano ibang isipin na lang nila. Pati ninakaw na kuryente kayo nagbabayad. Alam niyo po ba yun? Hindi po pwedeng mangyari yun sapagkat wala tayong kasalanan po. Saan ka nakakita ng negosyo na walang panganib? Ito lamang ang negosyo na walang panganib. Lahat ng kawalan, ninakaw na kuryente, nasira yung metro, hindi na itala ng accountant, ng bookkeeper, sumabog ang nakalatan ng kuryente. Lahat ng kawalan sa kanila, ang magbabayad tayong lahat. Tama po ba yun o hindi? Tulungan po ninyo ako para magawa natin. Sasabihin, nag-iisip. Kaya gawin ng tao ito yung sinasabi niya. Ginawa ko na po ito ng panahon ng ABS-CBN. Marami pong pagkukulang, maraming pagkakasala sa Pilipino ang ABS-CBN. Hindi ko lang may kukwento lahat sa inyo. Napakaraming buwis ang hindi niya binayad sa ating bansa. Pati po yung inyong panonood ay pinagbayad kayo ng black boxes. Wala po sa kontrata yun. Walang gustong lumabang sa kanila. Sila ang pinakamalaki, sila ang pinakamakapangyarihan network sa bansang ito. Kahit isang senador walang lumabang sa kanila. Ako lamang po ang tumayo. Sapagkat kahit nag-iisa lang ako pagkakama gagawin ko yun. Basta tama, basta matuwid, basta totoo. Lalaban tayo kahit ang tayo mapunta. Mga kabayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Isa pong karangalan, isa pong pribilehyo ang makarating dito. Nakausap ko po ang makapal na tao, mamamayan ng Maynila. Maswerte si Yorme, maswerte si Chichi, maswerte si Congressman Pagati. Sapagkat sa lahat ng pagkakataon, hindi sa iniiwanan. At alam ko po, dahil kaibigan ko naman sila, pati sana ako'y huwag naman yung iiwanan. Dahil kung ninyo ko sa lugar na natutulong kayo, hindi sa lahat. Babalik ako rito. Sana po, yung panaginip natin lahat. Babalik ako rito sa Maynila. Isang ganap na senador ng Republika ng Pilipinas. Salamat po. Maraming salamat ho, Congressman Rodante Marcoleta. At sigurado mananalo ho yan sa 2025 midterm election. Ito ho, kitang-kita naman ho, maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Ayan ho mga kababayan, ho, kitang-kita ho na talagang kung pagbabasihan ho natin yung mga survey na hindi kinandak ng mga kumpanya na tumatanggap ng pera dito sa mga walang yung politiko na to, nangunguna ho lagi yung si Congressman Rodante at susundan ho siya nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Matindi ho. Matindi ho. Yung mga kandidato na ayaw ho nilang maluklok kung papakinggan ho natin ang panawagan na sambayan ng Pilipino. Sila ho talaga ang maluluklok. Ika nga. Punta naman ho tayo dito kay dito kay Karapali Luwalhati. Ito bira ng bira kay Senator Batot dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Meron ho pala siyang bahong tinatago. Noong pa ho siya, noong rebelde pa ho siya.
Ito. Pakinggan nun natin itong mga banat nitong si Karapali Lolhati. Pagka, may kalalagyan to kay Senator Bato de la Rosa. Ito, pakinggan natin. Game. And let me remind my co-chair, Chairman Abante and Chairman Dan Fernandez, for not once again following our agreement or not exceeding at least the maximum 10 minutes in their speech. Nako. Nagbubulahan pa. Mr. Speaker, at the outset, I would like to express my gratitude to the leadership for allowing me to be a part of this endeavor, which I believe will greatly contribute to the nation. It is truly a great privilege to serve the country. The Joint Committee has conducted 13 public hearings and has obtained numerous testimonies of witnesses and documentary evidence in the course of its inquiry. After a thorough review of the pertinent information within each possession, the Joint Committee has identified compelling evidence that necessitates prompt and decisive legal action. On the part of the Committee on Public Accounts, this began with this investigation into the anomalous property transactions in Mexico, Pampanga, particularly those involving former Mayor Teddy Tumang and his assistant, Mr. Roy Gomez. Ang ganda ho. It is now still at large. Ang ganda ho ng flow nung nila eh. Ang ganda ng flow ng pagbanat nitong mga congressman na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa mga kalaban ng mga amo nila sa politika diyan sa Pampanga, si Tumang. Yan ho kasi magkakalaban diyan pagdating sa politika, yang si Dong Gonzales at yang mga Tumang na yan, yung mga Gonzales at Tumang. Kaya talagang trinabaho ng House of Representatives yang si Tumang dito sa Congress na to. Dahil para makabelo itong anak nitong si Dong Gonzales. Politika ho lahat yan. Yang nangyayari na yan diyan sa House of Representatives. Yung kanya-kanya ho nilang interes ang kanilang mga pinagsusulong. Sa pondo. Yung mga taga Mexico Pampanga, alam ho nila yan. Alam ho nila yung kalokohan na yan. The name of a certain Eddie Tayang surfaced, who sold land to the municipality of Mexico, Pampanga, at artificially inflated prices. In collusion with the local officials, Mr. Yang purchased agricultural land, then had it reclassified as commercial, industrial, to increase its value despite lacking the necessary legal requirements. To give you an idea, Mr. Speaker, the parcel measures 10,000 square meters as the lot was classified as agricultural at the time Mr. Yang acquisition. Its price per square meter was approximately 300 pesos, consistent with the prevailing rates for agricultural land in the area. With the lot reclassified as industrial, Mr. Yang sold it to the municipality for 29,500,000 pesos or 2,700 pesos per square meter. This is why we investigated this issue and discovered that this has long been a modus operandi within agricultural lands are classified without following the proper process. In our investigation, Mr. Speaker, we summoned Mr. Tayang, and he claimed to be a legitimate businessman and a natural-born Filipino. However, when we asked him for documents, he was unable to provide any documents and eventually stopped attending the hearings. With the assistance of various government agencies, we later discovered
that Mr. Yang held a Chinese passport under the name Jia Jingyang. This is where a suspicion began that there are Chinese nationals who falsified their citizenship in order to purchase land and establish businesses in the Philippines. Eventually, we proved that we are not mistaken. The Committee on Public Accounts investigation into Mr. Teddy Yang, Mr. Roy Gomez, and the former Mayor Teddy Tumang uncovered a network of illicit activities that pose a significant threat to our national security and economy. Naku, itong mga ganitong klaseng litalya ni Paduano, dapat po talaga makasuhan na tong si Paduano, no? Dapat itong si Senator Bato de la Rosa, kasuhan niya na ho itong mama na to. Ito na ho mga kababayan, maraming salamat to. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat to, mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.